Magandang hapon, Reggie. So, ngayong araw, magtatanong ako kung sino ang banda. Kapag narinig nyo ang iyong pangalan, sabi na lang, narito o present. Hindi ko kayo malagyan. Aktibo. Kapal. Gamit. Evangelist. Pamulaga. Pamulaga. Gayaka. Milano. Iter. Iter. Mandiba. Exilio. Algabe. Armada. Buli. Buhay mo. Gagawin. Nagkapag. Gati. Pagloria. Yes, right. Kayoma. Entelio. Fernando. Buta. Maganda. Antonio. Centro. Tumating ng araw ay meron kayong 1, 2, apat na absent. Magkano ba kayong makinig sa ating tatalakayin sa araw nito? Bago yan ay tayo na ay magbabalik. Bago natin simulan, ay meron ako dito classroom rule. So, una natin classroom rule ay una, maaaring kung sa aralan, makinig ng mabuti. Number 2, huwag maingay. Number 4, huwag gumawa ng ibang gawain na hindi bahagi ng ating halamin. Number 4, taas ang inyong kamay. Kapag nais inyong sumagot o may gusto kayong sabihin, sa lahat, bawal gumamit ng telepono kung hindi sinasalitan. So, ang pagsunod sa mga tuntunin ng silid-aralan ay nagpapakita ng paggalang sa guro at sa kapwa mag-aaral. Maliwanag ba? Ngayon, dahil naman kayo sa ating narinig sa araw nito, tayo ay magbabalikan. So, kahapon, ano ang ating pinag-aralan? Ito sa? Ano? Sunod? Yes? Kilo? Tungkol sa liga ng mga bansa. So, ano ang mga layunin ng liga ng mga bansa? Magbigay ng yes. Okay, very good. Walang magaganap na digmaan. Ano pa? O maiiwasan ang digmaan. Ano pa? Maliban sa walang magaganap na digmaan o maiiwasan ang digmaan. Ano pa? Ang mga bansa ay magkakaroon ng yes. Aliansa o kapag may aliansa meron kalayaan at kapayapaan at Amen. Next. Ano ang mga naganap na hindi nakasibuan ng isa naman ng Pangulong George Wilson? Ngayon,
withdraw Wilson ay pinagatian ang ano ang nagkakaw. Good. Pinagatian ang teritoryo ng Central Powers ng mga kaalyado nito. Liling sa kaalaman ni Pangulong Woodrow Wilson at ng mga alay ng mga so yun ang nagdala sa hapon patungkol sa siya ng mga bansa at hindi makasunduan ni kaalaman ni Pangulong Woodrow Wilson. So, meron ba kayong mga katulungan ninyo sa ating pag-aralan sa hapon? Sure? So, ngayon ay tayo sa ibig bago yan ay magkakaroon muna tayo ng so ngayong araw ang ating lalaroin ay patungkol sa magiging topic natin sa araw nito. At ito ay namagalang fact of love. So meron naman dito mga placards na naglalaman na mga salitang fact of love. So makikita ko ang grupo sa ilo. Dito, kayo group 1, ang tatlong sa likod. So dito pumunta kayo dito. Then tatlo sa likod. Dapat na pagtutulong-tulungan ninyo bilang na kayong angkay. So, let's compress sa inyong mag-grouping. Pagtulong-tulungan ninyo kung ano ang sasagot ninyo sa mga tanong. Diba? Pamilyato kayo sa larong fact of love. Dapat fact, ito ay dapat na ito ay ganyan na ito mga pakayan kung saan nung pumupugin ko sa bahay fact of love. May indiyan din nyo? Sige. Start right? Kung isa na ba tayo? Yes. Okay. Sige. So, recognition, matawag sa mga nakinatap pagkatapos ng dalawang mga panagdig, civic makat, or love. Raise your answer. Raise your answer. Answer yung mga sagot. Group 1, sagot ay love. Group 2, ano sagot nyo? Love. Group 3 ay back. So, kailangan nakasagot ay back. Taas ko na. Di ba? Sabi yung back. Titignan natin ang back kung tama ba ang sumagot ng back. Is it a fact or a blow? Natin ang fact. O, mali. Mali ang sagot ng back. Ang tama sagot ay blow. Dahil hindi recognition ang number 2. So, number 2. Isang sa mga technique ay kalong mga kanilin na paglusong ng German sa bola. Is it a fact or a blow? Start. Group 1, fact. Group 2, fact. Group 3, fact. O, marami ng sagot ng fact. Tingnan natin ang sagot. Is it a fact or a blow? Basa? Okay! Hiniwalay ang Germany sa likod dito sa bigyan mga bansa. Is it a fact or a blow? Kung saan ang inyong sagot,
Ha? Group 1, Group 2, block. Group 3, block. So, marami na kasagot ng block. Taas mo na. Sagot mo yun. So, tingnan natin ang block. Kung block na ba sagot. Mali. Group 1, block. Very poor. Ang digmaan pandaigdig, ang walang digmaan pandaigdigan, hindi na nasundan ang kahit anong digmaan. Either mata or a block. Group 1 block, Group 2 block, Group 3 block. So, tingnan na natin kung block. 1, 2, 3. Daniel Sun brought our vision in Mesopotamia and Bangladesh. Anak anak obat atau kalawat yang saya boleh dengan pasal. Ano ang sagot? Dahil sa mga ambisyon ng mga pamilyang bansa, ang pananakaw at pagpapalawang ng teritoryo ay hindi na patuloy. Fact or block? Group 1, fact. Group 2, block. Group 3, what's your answer? Block. Titingnan natin kung block. Wrong. So, tingnan natin ang group. Group 1. Okay, tingnan nyo yung mga pangalan. At pagkatapos ng ating natin ay information nyo ang inyong mga. Okay, magsigalit mo kayo sa inyong mga uwan. Ang isabot mo na. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Okay, nahanda na ba makinig? Malik na sa kailangan. So ngayon, bago natin sa hacking, ang bago natin aralin sa araw ito ay magkakaroon muna tayo ng isang video presentation. Tapos saan ito ay maging isang daan na kung saan kayo ay magkakaroon lang sa unang ideya patungkol sa ating aralin sa araw. So, nais ko na kumuha kayo ng isang malinis na papel. Piligtan niyo itong mga tanong bago natin yung video. So, unang tanong, ano ang tinatawag na Great Depression? Number 2, sino si Adolf Hitler? Number 3, sino si Benito Mussolini? Sino naman si Edwin Tohu? Anong bansa ang kalado ng Germany? At ano-ano ang mga pangyari na liwanag sa video? Ito, anong Munich Conference at tungkol saan ang Nazi-Soviet non-aggressor? Tandaan lang ninyo ang mga pangyayari sa video at dapat mag-focus kayo sa video. Kaya, dito na yung Palita naman kung ano ang mga new words. Ito, Great Depression, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Edwin Tohu, at kung ano bansa tayo ng Germany, tungkol saan ang Munich Conference at ang Nazi-Soviet non-aggressor at ito. Ang mga sinapaliwanag sa video. Mga mahalagang pangyayari sinapaliwanag sa video. Dahil sa ating pagtatalakay ay maaaring makita nyo ang mga pangalan at ang mga sitwasyon. Okay, we have 2 minutes. Blue word na. Next na ng video, tandaan nyo lang ang mga blue words or dapat mag-focus kayo sa video na inyong papanood. Makalipas ang World War I, malaking bahagi ng Europa ang nasira. Ang ilang bansang nakalikas sa pagkasira ay sinalanta naman ang ekonomikong sinira ng ating kultura.
Dahil sa matinding pinsalang hatid ng World War I, maraming tao ang nagsimula sa takil ang digmaan at naniwala at naniwala ay magkaroon muli ng digmaan katulad dito. Itinuring ng mga Europeo ang unang digmaan pandaigdig bilang digmaan na nagwakas sa lahat ng digmaan. Ito man, makalipas lamang ng isang henerasyon, isang mas malawak at mas magugong digmaan ang magaganap, ang World War II. Makalipas ang unang digmaan sa PNP, ang mga bansang sangkot ay pumirma sa isang itorio sa kasunduan na nakilala bilang Kasunduan sa Versailles. Ang kasunduan ito ay nagalayan sa parusahan at tubos sa panginayan ng Germany upang maiwasan ang muli pananakot ito. Ayon sa kasunduan, kinakailangang aminin ng mga German na sila ang nagsimula ng digmaan. Sila din ay pinabayad ng higit kumulang $132 billion o katumbas ng $33 billion. Kasunod nito, nilagyan ng Treaty of Versailles ang Germany na kapalitan at karapatang magkaroon ng malakas na hukbo. Hindi maaaring lumuskas o 100,000 ang kabuang sundalo ng mga German. Ang nilalaman ng Treaty of Versailles ay inulit ng malaking kampal para sa karamalan ng lahat ng mga German. Sa pagpasok ng 1920, ang daigdig ay bumanas ng isang matinding na tension na kung tawagin ay Great Depression. Pinagdaan ito ang Europe lalo na ang Germany dahil bukod sa recession, mayroon pa itong pinakayaang utang dahil sa Treaty of Versailles. Naging inspirado ang mga mamamayan ng Germany kung kaya naghanap sila ng tao o institusyon na mag-aangat sa kanila mula sa kahirapan. Ang desperasyon na ito ay sinamantala ng mga diktador upang pagawin ang kapangyarihan ng mga pamahalaan. Ilang sa halimbawa nito ay si Benito Dulce Mussolini ng Italy, si Benito ng Imperialist Japan at ang Führer ng Germany na si Adolf Hitler. Naging Chancellor ng Germany si Adolf Hitler noong 1933 sa tulong ng kanyang political party na National Socialist o mas kilala bilang Nazi Party. Sa pamamagitan ng pananakot at ilang kaninahin na ng mga gawain, nagawa ko kami ang Nazi Party ang malaking bahagi ng Weimar Republic. Naging lubos sa popular ni Hitler sa mga mamamayan dahil sa kanyang mga pangako. Ang sinangako na iaangat ng Germany sa kahirapan at kanyang mapabuhin ang nilalaman ng Treaty of Versailles. Sa katunayan, hinamit niya lamang ang pagkakataon ito upang ipawin ang kanyang pangarap, ang The Type of Third Reich. Ang Third Reich ay isang regional estado kung saan ang mga pariyan ang nasa tuktok ng lipunan. Noong March 9, 1935, nagsimula ang militarizasyong German. Muling binuhay ni Hitler ang Luftwaffe at ang Wehrmacht. Mula sa 7,000, lumubo ang buong German sa 500,000. Ito ay direct violation sa Treaty of Versailles, ngunit abala ang Great Britain at France sa sunod dala ng Great Depression, kung kaya't hindi nila napigilan ang Germany. Ang sumunod na bahagi ng militarisasyon ng Germany ay panagpranakot sa mga teritoryo. Tinapos ng Germany ang Rhineland noong 1936. Upang maiwasan ang sigmahan, pinahintulutan ito ng Great Britain, France at Italy. Ang pagpapahintulot na ito ay tinawag na assistance. Sa pangyayang taon, naging kaalyado ng Germany at Italy sa kalipas na pakuti ng Italy ang Ethiopia. Ang kanilang alyansa ay tinawag na Rome-Berlin Axis. Noong 1947, tinapos ng Germany ang Austria at ang Bulgaria ng Czechoslovakia noong 1948. Sa gaya ng nalunan, hindi gumawa ng militar na aksyon ang Great Britain at France, bagkus sila ay ipagkasundo kay Adolf Hitler sa Munich Conference. Nangako si Adolf Hitler kay General J. Berlin ng Great Britain ay hindi na siya mananakot ng iba pang teritoryo. Dito man, hindi sinupad ni Hitler ang kanyang pangako. Ang achievement o pagpapahintulot ng Great Britain at France sa Germany ng pangako ay nakatulong sa pagsisimula ng dalawang lima at pag-edisi. Una, nagkaroon ng kumpiyansa ang Germany na walang tutulong sa mga bansang kanyang papakutin. Ikalawa, ang mga resources na kanyang nakuha sa mga bansang kanyang
ng Senado ay nakatulong upang palakasin ang German war machine. Noong 1939, ang Germany at Soviet Union ay pumasok sa siyang kasunduan na kung tawagin ay Nazi-Soviet Non-Aggression Act. Ayon sa kasunduan, ang Germany at Soviet Union ay hindi magsisigbahan. Sa kalit nito, ipinangako ng Germany na ibibigay niya sa Soviet Union ang silangang bahagi ng Poland sa ito'y kanyang sinako. Dahil sa kasunduan nito, sinalakay ng Germany ang Poland noong September 1, 1939. Kaliwan sa kanyang pangako sa Rebellion in Berlin. Dalawang araw ng palipas at pagsalakay noong September 3, 1939, nagsalala ang Great Crusade at Flood ng digmaan laban sa Germany. Ngunit sa kaalaman ng lahat, ito na pala ang simula ng pinakamapagmasalang digmaan sa kaminsayan ng tao. So yun. So yun ang video na, So, makalipas ang World War I, tanong ang ay, ng Europa ay ano ang tanong natin? kami ng bansang nakalikas Ano ang tinatawag na Great Depression? Yung mga kasabat. Great Depression ang naranasan ng Germany. Ano yun? Tigmaan? Ano? Ang naranasan ng Germany. Noong pinagbayad sila ng malaking talaga. Ano? Ano? Kaya, ilek mo pa doon. Ano pang naranasan ng buong ekonomiya ng Germany? Noong pinagbayad. Nagira? Very good. Ano pa? Yes, ano? Oo, very good. Yes. Dahil pagkawala ng maraming pera, naghirap ang bansa. So, ibig sabihin na Great Depression, batay sa video pinanood ninyo, ay iyon ang malawakang pang-ekonomiyang naranasan o pabagsak na ekonomiyang naranasan ng Germany dahil nga pinagbayad sila ng dolyar na halaga. At number 2, sino si Adolf Hitler? Yes? Sino si Adolf Hitler? Wala maling sagot. Good, yes. Nangako na riyangat ang Germany. Ano pa? Dahil nga si Adolf Hitler ay nasa Germany. So, ito siyang ano? Pinuno ng very good. So, ito siyang pinuno ng Germany. Next, sino si Benito Mussolini? Sino si Benito Mussolini? May nabanggit ba kung dito yung sabihin na bansa kanyang pinanirahan talaga or nagmula ang bansa nagmula dito sa Italy. Sa Italy. Very good. Italy. At sa Germano. Italy. Sa Bitang, pinunod sa Italy. At number 3, sino si Medici Pohu? Sino? Sa pangalan niya. Yes, very good. Next, ano bansa ang naging aliado ng Germany? Italy, very good. Next, ano ba mga pamilyaritin ipinaliwanag sa video na inyong nakuha? Very good. Next, ano pa? Ito. Maraming regalo. Ano pa? Yes. Very good. Pagsako ng Germany. It's very good. Next. Next. Yes, very good. Good. Wala kayong kuha sa video. Next. Tungkol saan ang unit conference? Tungkol saan din? Unit conference. Okay? Sabay sa pagitan ng
Basta, iba ang mga kasunduan. Ha? Ang unit conference, kanina na sa video, ay ito ang mga kasunduan na ibigay sa Nazi Germany na kung saan pinapinitulutan sila o binigyan sila ng karapatan na sa Soviet land, dito sa Czechoslovakia. So, binigyan sila ng karapatan sa na magkaroon doon ng sovereignty o ng kalayaan na magkaroon ng maayos sila magkaroon ng parte ng gamot. So, dyan, nakapaloob dito sa Munich Conference na binigyan ng tulutan ni Nazi Germany or ang Germany na magkaroon ng karapatan. At malalaman nyo kung bakit kaya nagkaroon ng hindi pagkakunawaan. So, next ay, naman ito, ang tungkol saan ang Nazi-Soviet aggression pact. Tungkol saan kayo? Ang Nazi-Soviet aggression pact. Yes? Tungkol saan? Tungkol saan sila? Ang Nazi-Soviet aggression pact. Tungkol saan? Ano? So, ang Nazi-Soviet aggression pact, or ito rin ay tinatawag na kasunduan na Ribbentrop-Molotov. Kung saan dito ay hindi na nagpagsundo ang Germany at ang USSR na hindi na sila magkaroon ng natawag na pinapagsakop sa mga. Ngunit, pangyayari ba sa video na ang Germany ay talagang hindi sumusunod sa kanilang pinag-uusapan. Kung ano tinatawag doon? Ano? Ano? Betray? Okay? Or ang pagkatra? Doon. So, isa yun sa paraan ni Hitler upang magkaroon sa or magbangon muli ang ekonomiya or ang bansang learning. Okay. So, magkakaroon tayo ng gawain at so ay sinamagatang mag-isip tayo. So, ang mga ito ay naroon nito mga ulugan at naroon nito mga salita kung saan kailangan ko ng ito ang estudyante na mag-volunteer kung sino ang gustong sumagot. Sana'y lamang ang tamang pakamulan. Sino? Sino gustong mag-volunteer? Number 1 or kahit saan na. I mean, kailangan ko ng sino estudyante. Yes? Sino? Another? Yes? No? Maganda sa harapan. At mga lakad yung bawat na natin. So, kakakaba ang inyong nilagay naman natin. Okay. Next, stop. Go, Calvin. Stop. Saan mo na yung nilagay? Dala. Dito. Saan mo gusto nilagay ang good. Tatlo pa. From the girl above it. Next, ikaw. Next, armada. Iwawas ko natin ang iyong mga nais. At ang mga salitang ito ay makikita sa iyo kapag
tayo ay napatuloy sa ating So, una, ito ay ang ideology ang naniniwala ng nasa lahat ang Estado ay sa mamamayan. Sino sumagot ito? Number one. So, ito ay, ang tamang sagot dito, ano kaya ang tamang sagot? Ano? Salap? Patismo. Okay, very good. So, ito ay nananahulugan patismo. Next, number two. Isang pang-politika na partido sa Alemania mula 1920 hanggang 1945. Sino sumagot ng Holocaust? Si Adave. Ano kaya ang tamang sagot dito? Yes? Okay, very good. Very good. So, give is love, say, zero. Start. Clap, 1, 2, 3, go. Very good, Pero. Kasi palagi siyang sumasagot. Next, number 3. Isang diktador na nagtulong ng patismo sa Germany. Sino sumagot nito? Okay, very good. Okay, kaya ang yung mga palakpak. 1, 2, 3, go. Okay. Number 4. Isang diktador sa Italy noong World War II. Sino kaya ito? Si Benito Mussolini. Sino sumagot? Very good. With 5 blocks. Okay. Number 5. Alyansang militar sa Italia at Aleman na tinatawag din Axis powers sa pagsaling ng Japan. Sa pagsaling ng Japan, Rome-Berlin Axis, sino sumagot ito? Very good. There's 5 blocks, 1, 2, 3, go. So dito, Rome-Berlin Axis, kung sa pagsaling ng Japan, ito ay naging Rome, Berlin, Tokyo, Axis. Kaya ang Rome ay capital city ng ang Berlin ay capital city ng Germany, Berlin. So yun, pagsaling sa Japan, naging Rome, Berlin, Tokyo. At number 6, isang katuluan na hindi ko sa lakay kanilang daan noon, nag-Nazi, kung isa na Nazi at ano kayo po? Dalawa na kasi natin tama na ninyo dahil mamaya nakakamili ko kayo. At na, isang persecution at malawakang pagpatay sa mga Hudyo ay natawag na Holocaust. So ang Holocaust ay nagmula sa salitang Griego, ang ibig sabihin ay holo, which means buong-buo, at ang hustos naman ay nananahulugang nasunog. So, ang Holocaust, ang ibig sabihin nito ay second genocide in English, na kung saan ang pagpatay dito ay sa iba't ibang paraan. At ang Holocaust ay nangyari sa Germany at ang pagpatay sa mga Hudyo, mga Jews. Dahil nga, ang sinasabi sa video na gusto ng Germany, Adolf Hitler, na itaas ang Germany at ang Arya. So yun, gusto ni Adolf Hitler na ang buong Aleman ay walang mga Hudyo. Kaya nagkaroon ng Holocaust, pagpatay sa mga Hudyo ay sa pagitan ng baril, gamit ng baril. Intentional na, pag sinabi ng genocide, intentional na pagpatay na ay ilagay sa magugutom ng mga tao sa iyong paraan. At isa pa ay ang pagpatay sa maramihan ng isang pangkat o maramihan ng mga tao. So yan yung tao natin na Holocaust. So ito, tandaan ninyo, ang salitang patismo, Nazi Party, Hitler, Mussolini, Rome at Berlin, Ribbentrop, Molotov, at ang Holocaust. So, sa ngayong araw, ang ating panibagong aralin ay ang ikalawa o mga salita ng ikalawang digmaang panlalangin. So, bago yan, ating muna basahin ang ating aralin.
dito, pakibasa. Tayo, dito. Pakibasa. Ito ang mga layunin natin pagkatapos ng ating aralin sa araw na ito. Dapat ay yun ang inyong malalaman at matutukan natin yan mamaya kung meron kayong nalalaman sa ating pagtataya. So, pakibasa ang mga grupo ng babae dyan. 1, 2, 3, please. So, parang ang mga babae dito at lahat kayo ay parang naaano. So, maaari pa kayo tumayo. Tumayo. Alas po na ang oras ngayon ay oras ng tulog. Okay? Take na lang up. 1, 2, 3, 4, 5. Down. 1, 2, 3, 4, 5. Isinin mo naman sarili. Isinin mo yung sarili. Ako tulog, hindi gising. Ano pa na? Ako tulog, hindi gising. Ang ako gising, hindi tulog. Nakikinig. What? Ako gising, hindi tulog. What? Ako gising, hindi tulog. Nakikinig. Okay, nakikinig. Don't sleep. So, batay sa inyo pinasa ang dalawang digmaan pandaigdig ay nasimula noong Setyembre 1, 1939 at nagpakat ito Setyembre 2, 1945. Itutuloy pinakamalawak, pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng sangka-tao. So, yan ang dalawang digmaan pandaigdig. Kung ang unang digmaan pandaigdig ay sa makumisalang detalas na digmaan, ang kalawang digmaang pandaigdig ay pinaka-mapinsan. Tanong, kung nagsimula ang kalawang digmaang pandaigdig noong 1939 at umabot ng 1945, ilang taon ang itinagal ng digmaan? Yes, Daniel? Okay, very good. That's your first one. Please, Daniel. What will we go? Pagkasamat si Daniel. So, kung nagsimula, 1939, ang baka 1945, 6 na taon na itinagal ng kalawang digmaang pandaigdig at 6 na taon din ng pag-isira ng mga tao. Okay. Next. So, ito ang mga tradis ng unang digmaang pandaigdig. Una, so tayo ng sabay-sabay. Pag-awang ng Japan sa Manchuria. Bakit kaya pinawang ng Japan sa Manchuria? Sa anong mga kadilan? Okay. Sa akong kinante magpunta ang Japan. Kinante? So, saan dyan ng Japan? Pakuturo ang dati? Japan. Dito yung Japan. So, kung sa ang Japan ay nasa kontinente Asia, sa tingin nyo, sa ang kontinente kaya ang Manchuria? Sa? At, so, dalawa pa bang ideya dyan sa anong kita ang Manchuria? Anak kita. Wala dyan. Makikita na lang dyan sa ilaga ng north. Taas ng ilaga. So, paano kaya? O bakit kaya sinako ng Japan ang Manchuria? Sa anong kagalitan?
makadahilanan. Gusto na ng mga kukuha ng Japan, or gusto kukuha ng mga sila. Dapat merong dahilan kung bakit sinako. Very good. Bakit makinabang? Of course. Kailangan sinako dahil may makinabang. Ano-ano ang mga makinabang kaya yun? Diba? Kailangan. Okay, maaari. Dahil ang mga bigas na laman ay maaaring gamitin ng Japan upang magkaroon sila ng kapangyarihan. Pagawa ng malakas na mga armas. Di man kaya ay mabuhay o may taas o may angat ang kanilang Nina. Pakibasa, ito. Go, 1, 2, 3, please. Noong 1931, tinawag ng Japan ang gusto ng mga kabila. Sinunod na ng China na mawansa ang Japan at sinabing mali ang ginawa pagluto. Pagluto na pagluto na tinawag ng China na mawansa ang Japan. So yun, pag-araw ng Japan sa Manchuria. So dahil nga ang Japan ay isa sa mga kasapit ng mga bansa, dapat na sumunod ka sa mga mandato o ang kasunduan. Diba ang kasunduan sa Versailles ay dapat na itigil ang sigmaan. Very good. Itigil ang sigmaan. So, kahit ginawa niyo ng Japan, sa mga panahon na kung saan, ito ay maaaring pagsimulan ng sigmaan sa mga bansa. At ito ay sinagbawal. So, sinunod ito na liga ng mga bansa na mali ang ginawa ng Japan sa pagsakop sa Manchuria. So, ito ang unang naging ang pag-agaw ng Japan sa Manchuria. Number 2, batalyon, group 1 up. Pag-alis ng Germany sa liga ng mga bansa, dahil Germany ay tumulong sa liga noong 1936 sa pag-alis sa mga Germany. Pag-alis sa pagbabawa ng liga sa pagsulatan ng Germany ay tamaan ng pag-alis sa kapatan. So yun. Pag-alis ng Germany sa liga ng mga bansa. So ito ang dahilan kung bakit umalis ang Germany sa liga ng mga bansa dahil sa hindi makatarungan na itinataw sa kanila. Pinagsasabi sila ng ukbo, sa sa lupa man o sa dagat, inawasan ang kanilang karapatang mag-armas, kung saan ito ang mga bunga na kasunduan nila sa Versailles, kung saan bawal silang manakot na ng ibang mga bansa. At tayo doon, kaya nagkaroon ng Great Depression ang Germany dahil nga nagbayad sila ng malaki talaga at dumagsak ang kanilang ekonomiya. At tayo doon, isa ito sa mga kanilang kung bakit dalawang sila ang Germany sa kasunduan ng mga salida ng mga bansa. Basahin ang sabay-sabay. Nakatapos tumiwala, pinasimulan niya daw sa liya ng Germany namin. Ang muling katatag na tandaan sa bansa, lalo nilipar na namin ang kasunduan sa Versailles na nalalagay na isa ay lakyang posisyon. So, kasunduan sa Versailles. Diba? Kasunduan sa Versailles, basahin? Kasunduan sa Versailles. So matapos tumiwala ang Germany o umalis ang Germany sa liga ng mga bansa, ay pinagsimulan ni Adolf Hitler. Sino nga si Adolf Hitler kanina? Leader ng Germany. So, pinagsimulan ito ni Adolf Hitler, leader ng Germany, at siya din ang isa sa mga tumulong na fascismo sa Germany. Ano ayon kanina ang fascismo? Ano yun? Fascismo. Ang fascismo ay naniniwalaan na ang Estado ang mas malakas o mas mataas kaysa sa mga yan, so yun. Saan nyo ang fascismo. Leader ng si Adolf Hitler, sinasimulan niya ang pagpapalakas ng
Germany. At lalo nito na nabagin ang kasunduan sa Versailles dahil para sa kanya hindi ito matatapunan. Next, ito si itsura ni Adolf Hitler. Si Adolf Hitler, ito ang naging pinuno ng bansang Germany. Noong panahon sa mga kaligtas at nagsulong ng fascismo sa Germany. So, tandaan ang itsura ni Adolf Hitler. Next, number 3 ay tapos na Italy sa Ethiopia. Sunasahin sa number 5. So, kanina, ang una ay pagsakop ng, ngayon, pagsakop ng Japansa, Manchuria. Pagsakop ng Japansa, Manchuria, number 2, pagalis ng okay, very good. Pagalis ng Germany sa liga ng mga bansa. At ang ano ay pagsakop ng Italy sa Ethiopia. Sa pamumuno ni Benito Mussolini. Saan bansa ang saan kontinente makita sa Italy? Sa Europe. So, ikaw, punta ka dito sa harapan, ito, sa mapa, kung saan dito. Very good. Saan ang mga kontinente makikita ang Ethiopia? Sa? Ano kayo? Ano? Okay. Africa. Very good. So, ituro mo sa kalangan. Sino? Sa Africa rin, sinabi ni ang yung kaklase na sa Africa. So, pumunta sa harapan. Napakalaki ng pangalan ng Ethiopia. Africa. Because ito ang Ethiopia. So, bakit kaya tinakot kami tani ang Ethiopia? Ano? Okay. Oo nga. Tinakot ng Italy ang Ethiopia at nailabag nito ang sunduan sa Libya or Covenant of the Libya. Bakit kaya? Bakit kaya tinakot ng Italy ang Ethiopia? Tanong paraan. Diba ang Italy sa nakapangyarihan bansa o sa malakas sa bansa? So bakit na tinakot na Italy ang Ethiopia? Dahil Ethiopia ay isa lang naman ordinaryo bansa. Yes? Okay, parang palawak ang kanilang bansa, parang palawak ang kanilang territoryo. Very good. So, dahil nga gusto rin nakita din na patunayan ang kanilang sarili, ay dapat na magkaroon sila ng maraming bansang masakop at isang ito ang Ethiopia. Nakita sila sa pusin ang Ethiopia sa pamumuno ni Benito Mussolini. So, ano ang pangatlong saglit? Very good. Number 4. Ito muna ang itsura ni Benito Mussolini. May isang dekador sa isa din o dalawang lima ang pandaigdig at isa rin sa mitulong ng fascismo sa Libya. Number 4, digmaang Sibyl sa Kung sinabi natin digmaang Sibyl state, ano pumapasok sa inyong isipan? Digmaang Sibyl. Digmaang Sibyl. Sibyl? Sibyl. Or? Ano? Regular. Nagawa natin na promote. So, regular na tao or makagay mo yan. O, ang isa natin digmaang Sibyl ay ang maanang
magbilang sa loob ng isang bansa. So, maaari na ang digmaan civil sa Spain ay ito ay may dalawang panig, ang Patristang Nationalist Front at ang Socialistang Popular Army. So, itong dalawang digmaan ito ay pinamunuan ni General Francisco Franco. Pinamunuan ni General Francisco Franco. So, ang dalawang panig nito ay katawan ng digmaan sa Spain. So, dito ay nanalo ang National. Next, basahin mo. So yun, maraming nadamay tayo sa pakikita ng mga ibang bansa. Kaya nga sinabing ibang sigil dahil sa loob lang ng isang bansa. Ngunit, may mga bansa na alam, kaya maraming na. Number 5. Tayo magbasahan. So, bakit kaya gustong sumayin ng Austria sa Germany? Maging malakas? Sila? Very good. Ano pa? Bakit gustong sumayin ng Austria sa Germany? Ano? Okay? Para maging malakas sila. So, basahin. Group 2. So, gusto ng mga Australiano na magkasama kanilang bansa sa Germany. Ngunit, ito ay hindi pinayagan ng mga bansa na kaloob sa Allied Power. Tandaan, ang mga bansa ito, France, Germany, at United States. So, ano yung kalimang? Kalimang kanik? Kalimang ng Australia ng Germany. Yes, basahin group 1. Yun. Diba? Gusto na Austria na mapasali ang kanilang bansa sa Germany. So, ngunit yun ay hindi pinayagan ni Mussolini, Benito Mussolini. Ito ang Rome-Berlin Accord. Ang Rome-Berlin Accord na kasunod. Number 6, pasahin mo. Paglusog sa Sigurdo. Matay na sabay-sabay. Noong December 1938, pinakakita ang mahalaman sa Chile. Nakakasaan ng mga So dito, si Hitler ay nagkaroon naman ng panibagong agenda. So gusto niya, pinakuha niya ang autodefense. Di ba ang autodefense ay ito ang kanina ang taas ng mountain land or the mountain country dito sa taas ng Czechoslovakia na kung saan sa Nazi-Soviet aggression pact na yun ay nagkaroon ng pagsubuan or rather ang Munich conference na yun ay bigyan ng karapatan ang Germany. Pagkakataon yun. At dito pinangako ni Hitler na naman na magkaroon ng autonomiya. Pag sinabi natin autonomiya, mayroong kalayaan. So, mayroong kalayaan sila. So, pinangakuan ni Hitler na magkaroon ito. Ngunit, sana namang paglalawas ang ginawa ni Hitler, hindi na iyon ginawa. Tapos ay pinako niya pa ang bansang doon na nakakaloob sa Soviet land, ang Bohemia at ang Moravia.
Yun ang mga bansang doon ang pagkakaroon niya. So yun ang mga bansang Bohemia at Moravia kung saan ito ay sinako kanini na para sa itaman na nasakot ni Adolf Hitler. Next, ba tayo? So, isang traidor si Hitler, ngunit paraan niya yun upang mapalawak ang kanyang spirit. Number 7, last number, dahil pagdusog ng Germany sa Poland. Tayo sabay-sabay. Huling pangyayari na ito ang huling pangyayari. Ito ang huling sanggit na nakakalawang digmaang pandaigdig ang paglusog ng Germany sa Poland. At taliwas iyon sa sinabi ni Adolf Hitler kay Nobel Berlin na kung saan na pinakakuan na na ibibigay ang nilaang Poland. Ngunit hindi iyon na pagpunta iyon ay una niyang sinakop. Bago kanya ginawa. Next, tayo. Ito ang tandaan ang Ribbentrop-Molotov. Ito ay isang kasunduan na hindi pakikinig. Ang kasunduan sa Versailles, sinabi natin kasunduan sa Versailles ay nakapaloob doon ng mga kasunduan na hindi na ang Germany makikipag, digmaan ng karoon ng kalayaan, mga dito sa Ribbentrop-Molotov ay isang kasunduan na hindi pakikinig. Paulit-ulit nagkakaroon ng mga kasunduan. Ngunit, mayroon talagang mga bansa, mga leader, na kung saan meron silang mga prinsipyo na kanilang naniniwalaan at kasama doon ay ang Germany. Ang Germany rin sa halimbawa na kung saan ito ay masasabi natin na sobrang pagmamahal nila sa kanilang bansa. Kung saan kahit na maraming tao na ang nadadamay, ang mahalaga sa kanila ay mahimangat ang kapangyarihan nila at ang kanilang bansa. Ang makilala ito. So, ang pagbaliktad nito ay dulot ng sumusunod na pangyayari. Dahil, hindi ang tayo So, ang mga ayun na pangyayari na nagdulot ng pagbaliktad ng Germany na kanilang pagkul. So, ano nga ang unang panyi? Number 4, Number 5, Number 6, Number 7, nakilala niyo ba si Adolf Hitler? Sino? Adolf Hitler nagtulong niya sa nakilala niya siya si Mussolini, Batang, Bernard Italy na nagtulong niya sa Italy. So, aking isa, meron tayo dito upstairs
na. Ikalawang, ligmaan ka na igit. At meron ako dito, ginawang worksheet. Igugrupo kayo sa ani. Ani na, grupo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Kayo ang group number 1. Ano dati ng grupo? Gawin ninyo. Group number 2. Group number 3. Kayo. Sula, ang iyong pangalan sa likod. Likod na, sula. Bakit? Dito sa dito lagay ko ito makinig. Sige na. Ito, kayo ang isang grupo dyan. Isang grupo. Dahil meron kayo, hindi kayo makinig mo na ay dito sa Sara. So dito, lagay dito ang pito. Inig. Ito, ilagay nyo ang pito. Sandwich na dalawang digmaan pa. Paligid. At dito sa espasyo sa ibaba ay isulat nyo kung minsan isa. Sa palagay nyo, ano ang pinakamabigat na sandwich na dalawang digmaan paligid. At isulat nyo kung ba. Wala ka rin sa doon. Ay, sinasagay ko sinasagay na. Magsimula kayo. Meron lang kayo sa buong minuto kung ang gawin ang ginagawa. Sulat nito, hindi kayo na susa kasi nakamabigat na sa nila sa bakay. At nandun na ba? Dito sa espasyo nito. Dahil yan, yung bakit po, bakit yun ang iyong naman? Ang 10 minuto nyo ay mag-uumpisa na. Dahil sa gawa, sulat ito na po dyan ang mga technique. At tumingin siya sa pagkaka, batay lamang sa inyong pagkakinawa.
Walang mali sagot dahil para sa iyo, bakit yun? Tatlong minuto na natitira.
Kumain ko na kayo sa inyong pwesto. Yung unang laman. 5. 4. 1. Pero sa report, maraming pa pinabasan yung sagot sa number 2 lang. Ano at palagay nyo lang sila kung pinakamabigat na nagilan? Para sa makinig pa rin. Para sa kanila, pinakamabigat na dahilan ng karoon ng mga padaigdig sumasanin ko ay pagdusog ng German sa tungan. Bakit? Kayo. Okay, good. Sagot na. Naapat na. Ika-limang na. Huwag kalimutan na ilagay ang pangalan sa likuran ng inyong grupo. Tuloy mo na lang ito mga tanong. So ano ang halimbawa ng mga sitwasyon sa ngayon kung saan maaaring magdulog ng higwaan o magtatalo sa pagitan ng mga bansa? Igamit. Ano ang sagutin? Ano ang mga halimbawa ng mga sitwasyon sa ngayon kung saan maaaring magdulog ng higwaan o pagtatalo sa pagitan ng mga bansa? Ano kaya sa kalagay? Diba? Ano ba? Sa'yo papakulongin ko, Pepe. Ano ba? Ano kaya mga dahilan kung bakit mayroong higwaan ng mga bansa? Nag-aaway ang mga bansa. Di ba kaya mga bansa nag-aaway din sa kasalukuyan? Bakit? Anong dahilan? Nakuha na ang West Philippine Sea. Sabi lang, ilang klase. Good. Ano pa? Ano kaya mga dahilan? Dapat na maging ano kayo? Hindi na mga pag-scroll sa Facebook na dapat na ginagawa. Dapat maging alerto kayo kung ano ang nangyayari sa ating ano? Ano pa? Maliban sa pag-aaway ng klima, away. So, hindi talaga madugong higwaan. Ngunit mayroong higwaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China at West Philippines. Ano ba ang halimbawa? Ha? Ano? Israel? Yan ano kaya? Ang palit, anong dahilan? Jangan mag-Christian. Pilipinas at China. Yun ang mga halimbawa na sa ngayon ay makikita natin kahit na lumipat tayo dalawang mga kadaigdig na nagbabal sa 1945. Meron tayo dito sa ngayon sa kasalukuyan na mayroong higwaan. Kahit na sa loob ng isang bansa ay meron pa rin higwaan ng mga mamamayan. So, bakit sa ating napag-aralan ng mga paningin na sa loob ng mga kadaigdig, ano ang konsepto ng ideya inyong nabuo o natutunan mula sa ating paksa? Ano natutunan ninyo mula sa ating paksa? Ating pinag-aralan ng mga paningin. Anong inyong nalaman o anong inyong natutunan? One, two, natutunan ninyo. Yes? Sino? Anong natutunan ninyo sa ating pag-aralan sa ngayong araw? Lahat ng mga bansa, very good. Pangalawa, yung mga kadaigdig, ano pa? Paano natutunan ninyo? Yes?
panahon ko na ninyo. Ngayon, ito ang mga tanim ng kalawang dumapadaigdig. Kung ang bunga ng kalawang dumapadaigdig, kung ang unang dumapadaigdig ay mga tanim at kalawang dumapadaigdig ay may mga tanipin, pangyayari at bunga sa huling ating nasasakin. So, dapat sinatandaan, ito mga tanim ito ng pagsislag ng kalawang dumapadaigdig. Dahil sila ay mga importante at magdalaga dahil ama ito ang naging dahilan. Ito ang dahilan kung bakit magkaroon ng kalawang dumapadaigdig. Ngayon, maaari makikubungan ng pangkapat na papel o 1/4. 1/4. Mamaya ay patang ninyo ang inyong activity. Panuto, makinig. Igulit ang substances kung ang pahayag ay tama at substance naman kung ang pahayag ay mali. Ang pilihan, wag. Hindi sarap, igulit ang substances kung ito ay tama at substance naman kung ito ay mali. Number 1. Sa pamumuno, ibibigay mo si sinakop ng Italy at Ethiopia noong 1935. Sa pamumuno, ibibigay mo si sinakop ng Italy at Ethiopia noong 1935. Kung tama, sulat ang happy face o igulit ang happy face at mali naman kung isa. Pangalawang tanong. Ang France ay umiwala sa Libya noong 1933 sapagkat ayon sa kanila ang pag-alis at pagbabawal ng Libya sa pagsasandapan ng France ay isang paraan ng pag-alis ng karapatang pang-arma. Ang France ay umiwala sa Libya noong 1933. Number 3. Isa sa mga tanim at kalawang digmaan para sa daigdig ay ang paglusob ng Germany sa Poland. Number 4. Isa sa mga laban ni Hitler ay nabagin ang katuluan sa Versailles na naglagay sa Germany sa kanyang kondisyon. Last number. Nagsimula ang digmaang sibil sa Spain noong 1936 sa pagitan ng dalawang panig, ang Pagkita Imperialist Front at ang Socialist Popular Army. And so it's up. Ang inyong mga Number 1. Sa pamumuno, ibigay ko sa inyo, inakop ng Italy ang Ethiopia noong 1935. Yes. Ayun. Happy face o? Tama. Number 2. Basahin mo. Pero sagot ang tama.
siya ito o hindi? Sige, sige. Sino ang sasagot? Yes? Tama. Pagluto ng Germanica. Number 4. Kasayin mo. Okay, ready to hide? Ready to hide? Number 5. Basahin mo. Ikaw, sabi ko. Okay, bakit mali? Ha? Walang tamang sagot nato. Ano ba ang sagot? Tama? Tama kayo. Or sino sumagot na tama? Sino sumagot ng mali? Ma? Ano ba? Dito ay, ma? Mali? Dahil ito ay nato? Nato ano? Nato mali? Tama, hindi, galit. Pero ang answer na rin ay nakulugan sa lyrics mo? Secondly, ano kulugan sa lyrics mo? Manakot ka, malakad mo bansa ka? So yun, unang sumasagot na kayo na hindi nyo binabasa pang okay, ito ay mali. So, sino ang nakakuha ng iba? Very good. Di ka na may get any other good. Sinang 5? Sinang 5? Next, Linnea Jane Gloria. Jane. Five. Ang mana kami version ni Becky na ang mga gift pala. Ilang 4? 4. Ako 4. Joshua, Nathaniel, Ira, Ira, Gabby, Anel, James, Lester, Pacao, Garalda, Templo, good, 3. Metaleo, Bully, Aramata, Nesteriani, Pastor, Kaya Drive. Axel, 1, 2. Nice. Lord. Galano. Gargaritano. No 1. Hindi ako may 1. Ilang 0. Very good. Sino kayo 5? Lahat kayo ay meron.
date ngayong klase. Ngunit, kayo lahat ay nag-zero, kahit may absent, meron dyan. So, kung absent, I like now for it. Dahil sa ako sa ating analysis sa araw na ito at maraming salamat sa Ngunit, kanyang pag-uwi ka, huwag niyong kakalimutan na ito. Kanyang pag-uwi, huwag niyong kakalimutan na ay sulat naman kayo ng dalawang pangmusa. Ito, mensahe para sa susunod na henerasyon. Kanyang padarmo, simulan ng mensahe para sa susunod na henerasyon na naglalaman ng inyong mga natutunan tungkol sa ng ibang pamilya. Huwag niyong kakalimutan. Ilagay sa inyo, yan. Amen. Kaya sabi na nagawa. Okay. Okay na. Kaya ka, Alvin. Diyan nagtatapos ang ating analysis sa araw nito at maraming salamat. Thank you.